Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, no, matindi to. Kowa kumanta na. BP Sara pinare-resign na. PBBM nagulat, tamba pahiya. Yan mga ka-review natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni News PH, yan mga ka-review, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte. Sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report. Sa kasawiang palad ng mga detractors ni BP Sara, wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Po nyo pagre-resignin yung Vice President. So yan mga ka-review natin, napaka-klaro po, no, na wala pong anomalya, 'di ba? Yung confidential fund ni BP Sara. Pero pilit pong sinasaksak sa utak ng bawat isang Pilipino, mga ka-review natin, na 'di ba, ginamit di umano sa maling paraan yung confidential fund kasi 11 days lang daw mga ka-review natin, 'di ba? Pero yan, lumabas na po ang official report mga ka-review natin at napatunayan na ginamit po ng wasto yung confidential fund. Ngayon, ang tanong na lang mga ka-review natin, no? Sa COA, 'di ba? Kumusta naman po yung hinihingi ng taong bayan, 'di ba? Yung mga, 'di ba, yung about sa extraordinary fund na yan mga ka-review natin. Yung mga pondo ng bawat isang congressman mga ka-review, no? May resulta na rin ba? Ba naglabas na ba sila ng kanilang mga resibo? Nagbukas na ba sila ng kanilang mga libro? Kasi napaka-unfair naman po mga ka-review natin kung 'di ba? Si Vice President Sara Duterte lang ang kanilang inimbestigahan. Diba? Kasi inimbestigahan nila eh. Ngayon, paano naman po itong gustong malaman ng taong bayan? Sa bagay, mga ka-review natin, alams na. Diba? Kasi si Ka-Erika, nagtanong lang ng travel expenses eh. Kinulong, diba? So, sa COA naman po, diba? Maging patas din naman po kayo. Huwag na kayong disusi. Yan mga ka-review natin. Kung ano po yung ginawa nyo dito kay Vice President Sara Duterte, gawin nyo rin po doon sa mga nag-akusa sa kanya. Diba? Sila Franz Castro, yung Makakabayan Black, diba? O sino pa yung nag-ano ng CIF? Si Rizal Tiveros, mga ka-review natin. Isa po yan. Diba? Imbestigahan nyo rin yung mga pondo nila. Wag lang po si BP Sara kasi pag hindi nyo po yan inimbestigahan, pag naging one-sided po kayo at naging parang lumalabas na bias po kayo, di ba? Kailangan po ng transparency ng ating para sa amin lahat, sa ating lahat mga ka-review natin. Kasi lahat naman tayo nagbabayad ng tax, di ba?
Maging transparent sana sila sa ating lahat. Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang dapat pong magre-resign kung palpak po. Ha? Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Hindi ba? Hindi ba dapat ang magre-resign yung President? Ngayon lang po ako nakarinig na mag-resign yung Vice President. So, hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to? No? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary, kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang secretary ng DepEd may katwiran Pero yan, binoto yan ng 32 million, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo, no? Ikaw na nagpapa-resign, mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? Ito po ang kanilang katwiran. Bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas? Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente, may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas. Sino ba pumalit kay Rojas? So yan mga karibin natin, parang alam na po natin, no? Kung bakit po gusto nilang pag-resignin itong si Vice President Sara Duterte. Ha? Kasi nga po mga karibin natin, pag wala na po sa pwesto si VP Sara, malaya na pong makakapili, no? Ang ating Pangulong BBM, mga karibin natin, ng kanyang Vice President. So, sino po ba? Sino po ba sa palagay nyo ang naiisip nyong Vice President na gustong-gusto, di ba? Sino po ba yung palaging kasama ni PBBM sa bawat lakad niya, di ba? Di ba ito? Ito, mga karibin natin, di ba? Alams na. Kapag nag-resign po si VP Sara at malayo namang mangyari yan, di ba? Si Tamba ang susunod. Si Elpidio Quirino. COA. Ayaw nyo bang malaman nyo sa COA? Interesado ka. Ano pa po ba hindi nyo alam sa pulburon? Okay. Dalawa na po Tandaan nyo naman mamaya. Pinatatandaan ko sa inyo. Pag mamaya na naman, wala na naman magtatanong. Sinulat ko na po, COA at pulburon. COA. Manifesto at pulburon. Mamaya po natin pag-usapan yan. Okay. Punta na po tayo rito. Year-ender COA. Ito po ang pamagat ng Philippine Star. 'Di ba? Masyado silang no? Philippine Star makatambalos-los po 'to. Year-ender COA exposes Duterte predilection for confidential fund. No? Gumamit talaga sila ng hindi naiintindihan na salita para magmukhang may anomalya. So binasa po natin, no? Ang sinasabi pong predilection diyan ay yung mahilig, parang gano'n, no? Ang mga Duterte ay mahilig sa confidential fund. Yun lang po. Ngayon, ang hinahanap ko, ano yung report ng COA na nagsasabi na may anomalya yung confidential fund? 'Di ba? Yun yung gusto natin 'Di ba COA po ang makakapagsabi kung may anomalya sa confidential fund? Gusto nilang palabasin na may anomalya sa confidential fund. Sinasabi na natin noon pa, walang anomalya sa confidential fund. Pinasamaan lang ninyo, ginawan nyo ng mga drama yung 11 days na ginastos yung 125 million. Tapos drinamahan nyo with matching walang boses si Kimbo. Hindi po. 19 days lang ginastos. 11 days.
days lang po. 11 days lang. So, ngayon po, naglabas na po yung COA at nireport po ito ng Philippine Star. Ang tanging nakita ng Philippine Star, ang mga Duterte ay mahilig gumamit ng confidential fund. Maski sa nung mayor pa sila. Mayor Digong, Mayor Sara Duterte, pati ngayong mayor si Baste. Ang sagot naman dyan ng mga taga Davao, napakinabangan ng Davao City yung confidential fund dahil ang Davao City ay ang city na nagawa po nila mula po sa communist infested po yung kanilang lugar, naging insurgent free, no? Yun po yun eh. Dahil po yan sa confidential fund. Yan po kaya tuwan-tuwa po yung mga taga Davao diyan sa confidential fund. Ganun pa rin dahil po sa nawala po yung insurgency, unti-unti pong umunlad yung Davao City. Ang Davao City po ay walang utang. Kasama sa top 10 na pinakamayamang lungsod pero walang pagkakautang. Ang marami po sa top 10 na lungsod may utang. Ibig sabihin ng top 10, pinakamalaking kinikita, no? O basta ganun, asset, etc. Pero ang kagandahan po sa Davao City, wala po silang utang. O yan po, kaya masaya po yung mga taga Davao sa confidential fund. Meron po bang report yung, kasi ang tagal na nun eh, meron po bang report yung COA na may anomalya sa Davao City? Wala rin po. Eh saan nila nagbabasehan? Kasi nga akala nila uto-uto mga Pilipino. Akala nila pag inulit-ulit nila 11 days lang ginastos, okay na. Ngayon, hinihintay nila. Di ba? Binabanggit nila yung COA eh. Pinaiimbestigahan namin sa COA. Ngayon, naglabas ang COA. Wala na ilabas na anomalya. Tahimik lang sila. Hindi na nila pinag-uusapan yung baka sakaling makalimutan na ng Pilipino, baka sakaling makalimutan natin na masyado nilang pinasama yung confidential fund na yan. Wala pong sinabing anomalya ang COA. O yun po yun. Kasi labas naman yun eh. Sila pa bang mga dyaryo, may pagkakailan nila yan. So yan mga karibin natin, kaya pala tahimik na ngayon ng mga about dito sa confidential fund. Kasi nga po mga karibin natin, wala namang nakitang anomalya doon sa CIF ni Vice President Sara Duterte. So yan nga po mga karibin natin, gaya nga po ng sabi ko kanina, siguro ko oras naman po ngayon para balikan yung mga naghain, no? About na tanggalin yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Sila naman siguro na yun ang imbestigahan. Yung mga pondo nila, saan ba napupunta, di ba? O baka mas malala pa yung mga nangyayari sa kanilang mga pondo. Kasi nga po, puro liquidation by certification lang. Diba? Wala po silang ipinapakitang resibo kung ano po yung pinanggagamitan nila, no, ng kanilang mga pondo. Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, no, sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko? Yan tanong lang po yan at ano po kayo, malaya po kayong makakapag-comment mga karibin natin kung di ba? Kung pabor ba kayo na sila naman ganun. Noon pa man pabor man na po ang taong bayan na buksan ang libro ng bawat isang kongresista, no, at ipakita kung saan nila ginagamit yung kanilang mga pondo. Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kaya News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.